Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeras. Magandang araw po sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay haharapin natin ang isang nakakakimbal na tanong. Paano ko ang mismong proseso na inaasahan nating magbubunyag ng katotohanan ay namahiran ng pagdududa? Tatalakayin po natin sa episode na to ang isang sitwasyong etikal kung saan isang affidavit, isang dokumentong sinumpaang totoo ang lumalabas na may mga katanungan sa pagiging tunay nito. Kung ang dokumentong ito ay iniharap sa isang lehislatura katulad ng Senate Blue Ribbon Committee, anuman ang kaalaman ng nagharap katulad ng isang senador, anong mga responsibilidad ang dapat gampanan upang mapangalagaan ang integridad ng proseso? Ang episode nating ito ay magbubunyag kung gaano kalalim ang sugat na maaaring idulot ng isang dokumentong may alinlangan o kaduda-duda, at kung bakit ang due diligence ay hindi lamang isang opsyon, kundi isang sagradong tungkulin upang protektahan ang ating sistema ng pamahalaan. Kung ang isang affidavit ay inihaharap sa isang pagdinig sa Senado at may mga katanungan tungkol sa pagiging tunay nito, tulad ng maaaring may problema sa pirma ng nagnotaryo at hindi sumunod sa tamang proseso, o hindi humarap ang affiant o yung gumawa ng affidavit sa notaryo publiko, ano ang mga responsibilidad ng mga tao sa likuran nito? Ang ethical na tanong dito ay nakasentro sa kung paano haharapin ang isang dokumentong may alinlangan or hindi authenticated or hindi genuine, at kung paano mapapanatili ang integridad ng proseso ng lehislatura. Medyo hindi maganda ang nagiging takbo ng investigasyon minsan sa ating Senado sapagkat nababahira ng dungis, no? Nadadamay yung matitino at sa kagagawa ng ibang mga may pinagtatakpan, at hindi mo malaman kung bakit nagpupuminit ang baluktutin ng proseso. Kailangan maging tapat at may integridad sa pagharap sa mga dokumentong may alinlangan, yung mga dokumentong hindi naman authenticated, hindi naman genuine, at pinipresenta mo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam niyo po, tungkulin ng ating mambabatas na dapat mag-ingat, magkaroon ng due diligence. Napakahalaga ang pag-verify sa pagiging tunay ng mga dokumento. Hindi sapat na basta tanggapin ng mga ito ng walang pagsisiyasat. Hindi naman sila mga ordinaryong tao dyan no? May matataas ang pinag-aralan ng ating mga senador, pero hindi dapat yung ganun na basta-basta na lamang nagpipresenta ng mga dokumento na hindi tiyak, no? Ang mga ginagamit na ebidensya, kung ito ay naaayon ba sa batas. Ang pagiging maingat sa mga dokumentong may alinlangan ay para mapangalagaan ng tulad ng ang tiwala ng publiko sa sistema ng pamahalaan. Kasi yung kamalian ng isang senador o ng dalawang senador ay pagkakamalinan ng buong Senado. Nasisira ang imahe ng Senado, kaya dapat medyo ingat ang konti. At kung walang kaalaman na nagharap sa forged document, ang responsibilidad ay mag-exercise ng due diligence sa sandaling magkaroon ng hinala dun sa affidavit. Ito ay nangangahulugan ng paghinto sa paggamit ng dokumento, pag-imbestiga sa pagiging tunay nito. Hindi yung obvious na hindi siya mismo yung gumawa ng affidavit at ang content nito ay quotes pa ng isang mambabatas.
alam na alam mo ng mali-mali yung sinasabi, parang gusto mong itama pa yung nakasulat do'n sa affidavit at kino-quotes pa, halatang-halata na. Kung alam na may alinlangan sa dokumento, ang responsibilidad ay huwag itong gamitin. At i-report to do'n sa mga kasamahan mo, yung mga impormasyon, no, na nakasulat dito. Kung ikaw ay nagdududa na, ihinto mo na yung pagtatanong do'n sa tao kasi naglolokohan na lang kayo diyan kapag ganyan na nangyari na alam mo nang hindi alam yung binabasa niya, abay ikaw pa yung magtuturo kung ano yung dapat basahin. Hindi magandang tingnan. Kung mapapatunayang nagkulang sa tungkulin ng isang mambabatas, maaaring makasira to sa reputasyon. Hindi lamang reputasyon ng mambabatas kundi reputasyon ng buong Senado dahil sa paggamit ng dokumentong may alinlangan. Ito ay maaaring humantong sa legal na kaso kung may napinsala dahil sa paggamit ng dokumentong forged, no? Yung forged affidavit na yan na makakapansala sa integridad at kredibilidad ng ating mataas na kapulungan. Napakahalaga ng pag-exercise kasi ng due diligence. So dito sa kaso nito, ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang due diligence. Hindi sapat na basta tanggapin ang mga dokumento ng walang pagsisiyasat. Kailangan tiyakin na ang ginagamit na ebidensya ay tunay at mapagkakatiwalaan. Hindi yung alam mo nang mali-mali, hinahayaan mo pa magsalita. Sana tawagin mo at komprontahin mo, kausapin mo. Yan bang dokumento mo ay tama? Pag mali yan, ko-contempt ka namin dito. So, ang pagharap sa mga dokumentong may alinlangan ay isang hamon na nangangailangan ng katapatan, integridad, at due diligence. Sa pamamagitan ng pagtupad sa ating mga responsibilidad, poprotektahan natin ang integridad ng ating sistema ng pamahalaan at ang tiwala ng publiko. Sana'y hindi magpatuloy yung ganitong klaseng sistema at practice, no? O pagdating sa investigation in aid of legislation sa ating sa Senado at maging dyan sa mababang kapulungan, sapagkat nasisira, nadadamay ang ibang miyembro nito. At may katungkulan din, may responsibilidad din yung mga chairman at mga namumuno sa ating legislative branch, no? Na kung nakikita nila na ang kanilang mga kasamahan ay gumagawa na ng hindi tama at mukhang may mga pinapaboran, no? During the legislative inquiry, ay nararapat lamang na ito ay dapat mapagsabihan at itama ang kanilang mga pagkakamali, lalong-lalo na kung baguhan ang inyong mga kasamaan sa lehislatura. Dahil ito ay magre-resulta sa pagbawas o pagkawala ng tiwala ng ating mga mamamayan. So, hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.